Kamusta po kayo ngayon? Okay lang naman ma'am, stress, tapos parang hindi ako nakakatulog paggabi. Mabigat po sa loob. Lalo na po sa family ko, as husband ko din. Mahirap po lagi yung pinagdaanan namin ngayon ma'am. Kamusta po yung husband nyo ngayon? Ganun pa rin po ma'am, naghahanap pa rin po kami ng hustisya, di pa rin po kami tumitigil. Una po kasi ma'am, 8:30 a.m. Nauna po si Kauri at yung yaya niya po sa school. Tapos po, nung 9 a.m., pumunta po kami ni Kiara. Bali na late na po kami. Tapos po, pasok ko po kay Kiara sa room, pinaupo ko po siya. Tapos, chinek ko po si Kauri sa kitchen. Nandoon naman siya naglalaro po. Tapos, after how many minutes lang po na nag-uusap kami ng mga parents sa kitchen, binalikan ko po agad yung anak ko. Mga 3 minutes lang po. 3 to 5 minutes lang. Tapos, wala na po siya. Tapos nun, hinanap ko po siya sa paligid kasi open area naman yung paligid. Tapos, nung hindi ko na po talaga siya makita, naghingi po ako ng tulong sa barangay captain, sa teachers, at saka sa mga parents. Kasi nasa area lang po yung barangay captain namin. Kasi under construction po yung daycare. So yun na po, yung mga tao dito sa elementary, yung mga tao doon sa covered court, nagtulong-tulong po hanggang matagpuan po ni teacher yung bata na palutang-lutang na sa swimming pool. Parang hindi ako makapaniwala na nakita ng dalawang mata ko po na nakando sa yung anak ko. Wala nang buhay. Parang gusto ko po mamatay na lang po. Yun po yung naramdaman ko. Parang nagdilim po yung aningin ko. Parang hindi po ako makapag-isip na maayos. Itong suspect ba na to ay, kumbaga po, personally ba kilala niya? Yes po, kasi dito din po sila lumaki. Late na po kasi may nag-inform sa akin na nagtanong-tanong daw yung suspect na yun kung kaninong anak ba to, kaninong anak na yan. Pero natapos na po yung nangyari, yung incident. Saka lang po namin nalaman na may ganun pala. So, Pero before that po, wala po talaga akong naramdaman or nakita. Ang tinatanong niya is yung mga bata or specifically si Kiara lang? Tinanong niya din po yung kambal at saka yung isang bata po na parang 2 years old pa lang po, yung maliit po. Tapos tinanong niya din po yung isa pa po, anak mo ba yan? Ganyan. So, ibig sabihin, parang may interest na. Yes po, masasabi po talaga na parang ganun po. And then, yung bahay din po ba niya ay malapit doon sa daycare center? Yes po, siya po yung pinakamalapit. Okay naman po siya, friendly po siya sa lahat. Pag makita mo siya sa daan, namamansin po siya. Hindi mo kakakitaan na na-rapist pala. Wala siyang history dito. May naglapit din po sa akin, ma'am, na nagsabi na hinipuan daw niya yung bata, dalawang bata. Tapos, hindi ko lang sure kung ilang taon. Parang minor po that time, year 2020. Si Kiara po kasi is napaka-sweet na bata. Hindi po siya palaaway na bata. Yung parang sweet, tapos pag makita kanya, kahit hindi kanya kilala, pupunta siya agad, tapos mag-hug. Tapos, sweet po siya sa akin, ma'am, tsaka sa kapatid niya. Siguro din po, din po siya. Mahilig po siya sa mga toys, mag-arrange ng mga toys. Yun po yung hilig niya. Tapos mag-read ng mga books. Sweet po talaga na bata. Mahilig po siya mag-hug and mag-kiss. Pinaka-miss ko po yung tinatawag niya po yung pangalan ko. Kasi magsabi yan siya, Mama. Ganyan po talaga yung term niya. Every time na magtaas po yung boses ko pag magalit ako kasi minsan hindi ko maiwasan na pinalaruan nila yung milk nila. Tapos pag magtaas yung boses ko, takbo yan siya sa akin, ma'am, tapos mag-hug, tapos magsabi siya, Mama, ganyan. Yan po yung tono niya. So, yun po yung pinaka-miss ko po sa kanya. Hindi ko naman nabanding yung mga bata before nangyari yung incident. Kasi yun po yung pinagsisisihan ko, ma'am, hindi kami nakabanding ng family ko na sana nakapagbanding kami or sana, wish ko na sumama na lang muna kami sana sa kanya, sa workplace niya. Sana hindi yun nangyari yung ganun kay Kiara kung nakasama kami sa kanya. Naapektuhan yung buhay ko, parang wala na akong gana mabuhay. May times na hindi ko na alam kung anong purpose ko kasi everyday, dalawa sila, yung focus ko po talaga is sa pagpapalaki sa kanila. Napaka masayahin po ng dalawang anak ko. Yung lang po, kontento lang po ako sa dalawa, nandyan silang dalawa sa araw-araw. Tapos po, nung nawala po si Kiara, parang hindi ko na po alam kung ano pang direction ko sa buhay. Yun po, empty talaga yung feeling ko, ma'am. Ang gusto ko lang po is sana managot po yung gumawa nito sa anak ko. Kasi
Hindi naman po aso yung anak ko na hayaan na lang po na walang may managot. Masakit po sa akin na ganun po ang ginawa nila sa bata na walang kamuang-muang. Angel pa po yung baby ko. Wala pa siyang kasalanan pero ganun po yung ginawa ng tao na yun sa kanya. Our deepest condolences po Thank you sa po. family niyo. Si Sir Rafi po ay yun nga po, pinapaabot po yung pakikirami po sa inyo and wag po kayo mag-alala dahil from time to time po ay i-assist po namin kayo hanggang sa makamit niyo yung justice and we will go din sa PNP po para po mas mapabilis yung kanilang pag-iimbestiga at naglagak din naman si Sir ng 500,000 po na reward para sa makakapagturo po dito po sa suspect. Yung mensahe ko po sa suspect po is kung may natitira pa po siyang konsensya at awa doon sa bata, mag-ano na lang po siya, magsuko na lang po siya sana. Pagbayaran niya po yung kasalanan niya sa anak ko. Pagbayaran niya po sa batas ng Pilipinas at batas ng Diyos, yung ginawa niya sa anak ko. May anak din naman po siya na babae. May mga pamangkin din po siya na babae. May mga kapatid din po siya na babae. Isipin niya na lang kung sa anak ko, sa mga pamangkin niya ginawa. Ano yung mararamdaman ng pamilya nila? Sana po, pagbayaran niya na lang po yung kasalanan niya. Huwag niya na po kaming pahirapan. Kasi yung pagpatay niya palang kay Kiara, parang pinatay niya rin po kami lahat. Anak, sana kung nandyan ka man sa heaven for sure, nandyan ka sa heaven. Sorry kung ito yung naramdaman mo dito sa world na to. Napaka-cruel yung naramdaman mo. Napakasakit ng ginawa sa'yo. Sana, mapatawad po niya ako. Sisisi po talaga ako na pinaaral ko po siya ng maaga. Pero kahit pinaaral ko po siya ng maaga, kung wala pong masamang tao sa paligid, hindi po yung mangyari sa kanya. Sana po, kung nasaan man po si Kiang, sana maging happy po siya. Alam ko nandoon na po siya kasama ni Papa Jesus, ni God. Nagtuturo na po ako that time, ma'am. So, klase na po namin yun. Then, siguro mga 9:30 or more. Siguro pumasok sila. Sila yung huli na pumasok. Then, nandyan din yung aking kapitan, yung po ng barangay po namin ng barangay. Nakita pa po sila dyan sa labas. Dito Nakita po. pa po. So, dito yun, basta dito yun sila na side, ma'am. Nakita pa sila, nagkasalubungan pa sila. Then, bago nilagay ng parent, nawakan pa yun, parang dito sa pisngi. Then, nilagay ng parent dito, kasi ito siya is nakaharang dito nga time. So, may parents ako dito, na lalaki. Then, may parents ako doon na isang babae din. So, dito yung lalaki sa may pintuan. So, lumabas siya, naiwan niya yung bata dyan. Nandyan na yung bata. Ayan, punta siya doon, pa kusina. Akala ko lang, magpunta lang si Kiara dito. So, dito si Kiara. Akala ko papunta siya doon. So, nakita pala yun ng parents. Dyan, pumunta siya dito. Ayan, dito siya pumunta. Ayan. So, di ko na nakita ang nanay. Sabi ng nanay, that time, Nandun po ang nanay sa oo, kusina. nandun po ang nanay sa kusina. So, wala talagang puntahan na iba yung bata, kundi yung kusina lang po. Hindi ko po alam paano. Possible po, sir, na hindi po dumaan dito yung bata sa kusina. So, saan po kaya possible na dumaan yung bata at kinuha siya? Kasi kung sabi ng yung parents, dito lang talaga siya. Dito lang talaga siya. Tapos makikita lang talaga siya ng parents niya kasi nakita na yung parent niya na yung si Christine na wala yung bata niya doon sa loob. Nakita niya dyan sa may bintana. Itong bintana ito. So makita niya yan dito. So yan. So may mga parents yan dyan. So may nagaluto din dyan. Opo. So, kumbaga, sir, during that time, walang nakapansin sa bata na merong kumuha sa kanyang ibang tao. Wala po talaga may nakapansin, ma'am. Bakit? So, nung time, sir, na, di ba nabanggit niyo po kanina na napansin niyo rin na lumabas yung bata kasama yung kanyang parent dito po sa labas? Yung sa loob. Opo. Yung sa loob. Naiwan na yung bata doon, ma'am. So, yung nanay niya lumabas. Pinuntahan niya yung kakambal niya dito. So, nung time na yun, sir, yung parents po na nagbabantay doon sa loob, hindi rin nakita na may kumuha doon sa bata? Wala, hindi niya rin nakita, ma'am. Hindi ko alam kung ano sa kanya, ma'am. Baka yung sabi niya, basta bumalik na yung bata, papunta dito, ma'am, yung doon ang side. Walang kasama kahit sino po? Wala na po kasi, parang pupunta lang siguro yung bata dito or dyan lang talaga yung bata, ma'am. So, sir, nabanggit mo kanina na, yun nga, na nagtuturo po kayo during that time. So, ask ko lang sana if you don't mind, kumbaga, allowed ba sa mga bata na lumabas-labas sila kapag oras ng klase? Hindi po talaga sila allowed na nagalabas man pag oras ng klase. Kasi lang nga po, sabi ko, is yung door namin sa renovate. So, ginawa siyang bago ulit. So, bukas po yung pintuan.
Yung ginawa ko po ng harang na yan, para maging maliit na lang po yung daanan nila. Lumabas yung bata, dinaanan ng isang parents. Kaya ako, sa teacher din, parang ano na talaga sa akin, trauma na talaga siya. Kasi parang cargo ko na rin yung bata, ma'am eh. Kasi nasa sa time ng klase ko eh. Tapos na siya sa loob ng klase ko eh. Kumbaga po sir, lahat po ng bintana nyo that time and then yung pinto ay bukas talaga kasi ginagawa Ito siya. is bukas po ito, ma'am. Mm-mm. Ito bukas. Ito lang talaga ang close. Ito lang talaga yung close that time, ma'am. Kasi may sound system ako dito, ma'am. May na time. Opo. May sound system dito na time area. Mm-mm. So, di siya mabuksan. Sinakarang din. Ito lang talaga, ma'am. So sir, nung simula nung nawala siya, ano po yung sunod na nangyari? Yung pagpanik niya ng mama niya, kasi nagaturo pa ako doon sa may sa loob. Nagbalik yung mama, "Sir, wala na si Kiara." Sabi niya, balik niya sa akin, "Ha? Wala na?" Kumbaga nawala daw si Kiara ba? Kasi hindi niya nakita. Mm-mm. So, naghanap ako doon sa loob. Pumunta ako ng CR, ihanap ko dyan sa loob muna, dito, tapos labas. Hanggang nagtanong na siya sa kapitan namin na Mm-mm. kung wala ba daw may napansin na lumabas. So, yung sa akin lang is hinanap ko na agad. Yung pagkasabi ng mama niya na hindi niya nakita yung bata, hinanap ko na agad, ma'am. Hindi na ako nagdalawang isip. So, nagtagal, parang malabo ko na siya makita. Yung mga area doon ng mga kanal, ma'am, hinanap ko, papunta doon sa may barangay hall namin. Yung kanal, ang kanal, baga, Sinundan. ko yung kanal, kung saan, baka may ano ba. So, wala masyang tubig. Walang tubig yung kanal. Balik naman ako dyan sa dalawang building na yan. Yung nakita niyo dyan kanina, may dalawang building. Hinanap ko din sa loob. Baka nagtago lang ba. Nakita ko yung yung caretaker ng The Pink Resort. So nag-usap kami na sabi ko baka may nakita siya that time na bata na papunta doon sa kanila. Sabi niya is wala man daw. So sabi ko, pwede ako mag-search doon sa area mo kasi para at least rin yung sarili ko ba. Yung instinct na rin nagsasabi na sige puntahan mo na baka nandoon lang ba. So nagmamadali na ako punta. Pumunta na ako ng The Pink. Dialogad ko na din may nakasalubong ko dalawang parents ko dalawang parents na nagpunta. Pero dyan lang sila sa labas, hindi sila nagpasok. Sabi ko sila, nakita nila. Sabi nila, wala. So, hindi nila nakita. So, pumunta ako, diretso talaga ako sa looban hanggang doon na sa may pool. So, hindi ko pa nakita yung pool na pag-arrive ko pa lang doon, makita mo na yung pool, pero hindi mo pa makita yung sa may ilalim dito na side. Kasi medyo taas siya. Then, ang makita mo lang is doon. So, pumunta ako, naglakad pa ako doon. Hanggang doon sa stairs nila, nakita ko na yung bata na, yun, lumutang talaga yung bata na. Tapos, yun na, grabe na, sinigaw ko na talaga yung pangalan niya. Then, sabi ko, yun, sabi ko na yan. Grabe, lakas-lakas yung sigaw ko, ma'am, that time. Then, narinig na nila ako din. Wala na patubig-tubig ba, kundi pinuntahan ko yung bata. Sinagit ko na para kunin ko baka sakali pang may pa siya, ma'am. Kasi yung bata talaga is as in, ma'am. Nung time na yun, sir, na lumulutang siya, wala na po siyang buhay talaga. Walang galaw na, ma'am. Hindi na talaga gumagalaw yung bata. As in, ganito na talaga siya, ma'am. So, sir, gaano katagal nangyari yung insidente po sa palagay niyo? Kung galing dito sa school, nandun sa mga 3 minutes, ganyan. Tapos yung paghahanap ko is nasa mga 10 to 15 minutes na yun, ma'am. Bago ko na yung bata. Ganun lang yung duration time na mga... So, simula nung pagkawala niya, sir, hanggang sa matagpuan niyo, mabilisan hanggang kasi, gaano katagal po yun? minutes lang yung lahat, ma'am. Hindi talaga nakaabot ng oras. Minuto lang talaga lahat na ano. Anong oras po ba siya simulang nawala base sa pagkakaalala niyo? Ma'am eh. Magre-recess na kami that time eh. Siguro nasa mga 9:30 to 9:40. Siguro ganyan na yun, ma'am. Na around ganun lang yun, ma'am. And then natagpuan niyo po siya? Natagpuan ko na siguro, ma'am, nasa wala talaga sa time ko, ma'am. Siguro mga 10, na rin, ma'am. Magta-10 na talaga. Kumbaga, 20 to 30? Mga ganyan na yun talaga, ma'am. Kasi masyado na mataas yung 40 minutes, ma'am. Kumbaga, grabe na yung niyan, ma'am. Marami na mangyari talaga niyan. So, ibig sabihin, sir, minuto lang po yung Minuto tinagal lang talaga ng krimen? Tinagal, yes, ma'am. Pagkawala niya pa lang ng 2 to 3 minutes na yun, o 3 to 5 minutes na yun, yun na yun. Kasi pag-search ko pa lang ng 10 to 15 minutes na yun, Natagpuan na siya. natagpuan na siya. Ito bang POI natin ay, kumbaga, familiar ba kayo sa kanya? Makita ko lang siya, ganun. Tapos minsan lang kami maglaro, basketball. Bihira lang kami magkasama niyan, ma'am. Ano lang talaga, minsahan lang talaga siya, ma'am. Kasi may trabaho yan siya, ma'am. Ano pong trabaho niya, sir? Ano yan siya, ma'am? Nagtatrabaho sa ma'am, sa may isang resort. Isang resort din. Then, siya doon, lifesaver siya, ma'am ba? Lifeguard po siya. Lifeguard siya. So, nung time po na yun, kumbaga before po ba nangyari yun, ay meron na kayong naramdaman dito na may umaaligid? Sa mga parents ko po, ma'am, nag-ano na sila, ma'am.
may nagatanong sa kanila kung kaninong bata yan. Yun ang sabi ng parents sa akin na wala, hindi pa pala yun nangyari. May nag-aas na yung si POI kung kaninong bata daw yan. So, sa amin, parang wala lang din kasi taga rito lang din naman siya. Tapos dyan lang yung bahay. Yung bahay niya, nandito lang man din. Mula po dito sa daycare center, saan po yung bahay po nung POI natin? Malapit lang, malapit lang. 100 meters. Siguro mga ganyan. Kamusta po kayo? Ano ko, sa nangyari ma'am, hindi pa talaga ma'am, kasi taga rito ako ma'am eh. Tapos taga rito lang din yung bata. Then taga rito lang din yung pamilya ng bata. Pamilya ng bata, pamilya ko na din sila ma'am eh. Yung bata na yun ma'am is parang pamangkin ko na rin o bata ko na rin. Sir, gaya po ng pinangako po ni Sir Rafi po sa inyo during the live ay magbibigay po kami ng mga CCTV camera po dito po para sa inyong daycare center nang sa gayon po ay masecure po natin yung safety ng mga bata. Meron po tayong 4 na full color camera na nilagay dito sa ating daycare center. Na meron po tayong isa sa entrance, nakita po ang labas-pasok ng mga estudyante at ng mga parents. At meron din po sa likod sa exit po ng daycare center. Then meron din po tayo sa loob ng classroom para makita po natin ang activities ng mga bata. And then meron po tayo sa likod, sa kitchen. Ito pong mga CCTV camera, sir. So, sa gabi po ba, kamusta po? Colored naman to sa tuwing gabi, ma'am. Pag ma-sense po ng camera po natin na dumidilim na, iilaw po siya ng kusa. Nagiging kampante na po kami kasi mayroon ng CCTV at kung anong case na maulit man ulit or may mangyayaring madali lang natin itong medyo nabawasan na yung kaba namin. So, ma'am, malaki ba yung naging epekto nung pagkamatay nitong ni Kiara dahil nga doon sa nangyaring krimen? Sobrang laki po ng epekto no nangyari kay Kiara kasi kahit hindi dito sa school, kahit nasa bahay kami, halos hindi namin kahit ako, halos hindi ko rin maiwanan yung anak ko kahit sa sariling bahay namin. Kumbaga parang nararamdaman namin kahit nandiyan na kami sa paligid namin, feeling namin parang wala nang kaligtasan na parang walang kaligtasan kahit sa ang area kasi siyempre first time nangyari dito sa amin yung ganung pangyayari. So ma'am, yun nga po, muli po kami po ay nakikiramay po sa pagkawala po ng isang baby po dito sa inyong daycare center and hopefully po na yun nga, sana natulungan po namin kayo sa pamamagitan po ng pagbibigay ni Sir Rafi Tulfo po ng CCTV cameras po dito po sa inyong daycare center para ma-ensure natin yung safety po ng mga bata. Maraming salamat po, Sir Rafi Tulfo! Nakita ko siya, bit-bit niya yung bata. Papunta siya sa likod ng bahay nila. Tapos kitang-kita ko na bit-bit niya yung bata. Tinanong niya ako, sabi niya, kaninong anak pala yung yung kambal? Sabi niya, kay Kring-Kring, sabi ko ng gano'n. Kilala po namin siya kasi dito po siya nakatira. Parang na-trauma po kami sa nangyari po kasi dati pwede naming iwanan yung anak namin. Pero ngayon, hindi na kami hindi na kami kampante. Nagtanong lang siya, ma'am, kung kaninong anak, mga weeks bago nangyari yung krimen, ma'am.